sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa higayon o oportunidad na usab nga gitugot kanato karon nga makapadayon kita sa ato nga buluhaton o sa ato nga pagsugod, of course sa atong itugyan diya sa Ginoo pinagi sa pangamuyo. Mag-aampo kita kanimo o Dios nga labing gamhanan. Once again nagapasalamat na usab ako kanimo tungod sa oportunidad nga gitugot nimo nga makapadayon o Dios na ini nga maong buluhaton. Salamat man o Diyos sa tanan ng mga nagapaminaw karon diya sa ilang panimalay, sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo o bisan pa man sa tanan mga Facebook friends, and sa tanan man usab nga nagafollow karon sa niini nga Facebook page, and bisan pa man o Diyos sa tanan nga maka-follow o maka-scan diini nga maong mga videos. Lord, I pray nga ang imong balaang pulong makakita padayon og luna ngani sa among mga kasing-kasing, aron sa matag karon ug unya kami mapahinumduman, ma-correct o ma-challenge kami Ginoo padayon magkinabuhi nga magasubay diha sa imong balaang kabubuton. Kini gitugyan uban ang pagpasalamat niya kanimo in Jesus name. Amen. Niini karong higayon padayon kita nga magapamalandong sa pulong sa Ginoo og dalon ko kamo sa pagpamalandong concerning sa mga questions, common questions about prayer. Ang kining pag-ampo usa kini siya ka pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan kanato nga mga Kristohanon, nagatuo, nag-ila sa Dios. Usa kini siya ka pamaagi nga gihatag sa Dios in which nga kita maka-communicate diha sa Ginoo, maki-fellowship diha sa Ginoo, maka-approach diya sa throne of grace. Though of course nga dili nato siya makita visibly sa atong mga mata, sa atong naked eye, pero ato nga ma-enjoy ang pagkik-fellowship sa iya through sa mga pagpangamuyo. Mao kini siya nga importante kaayo ang pag-ampo nato sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Apan na ay mga ma-consider nato mga common questions regarding sa mga pag-ampo, common questions about prayer. Daghan kini siya higala, pero gusto nako kini hinahinayon sa pagtan-aw aron nga basi kung naapod kini sa imuhang nga mga pangutana, makatabangan kita, mariwanagan kita mahitungod diini. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, the scripture and experiences by those ahead are intended to encourage us to pray, but many are begged reluctance to pray. Daghan tag mabasahan sa Bible, gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament, pero daghan ng mga verses nga nagsuggest o nagtudlo kanato, nagcommand kanato nga magmainampuon kita kanunay sa atong pagkinabuhi. Kung dili lang mga verses sa scripture or sa Bible, but even mga eksperyensya sa mga nag-una kanato nga gipakita sa Dios nga siya gyud nagki-communicate sa iyang katawhan og nag-challenge kanato, nag-encourage kanato nga unta kita usab sa atong kinabuhi, personal nga pagkinabuhi, modangop kita, mo approach kita diha sa Ginoo pinag sa pag-ampo day by day sa atong pagkinabuhi. And this reluctance usually rooted in uncertainties of our minds. Uncertainty is the enemy of faith. Kana bitaw murag dili ka sure, matubag kaya ang Ginoo, maminaw kaya ang Ginoo sa ako, pansinon kaya ko sa Ginoo? Gani pa dinhi sa Baganga area, daghan ko mga nasugatan nga mga sulti sa mga katawhan nga mag-ingon,
kung mag-ampo pa ko, daghan na kayo nag-ampo sa Ginoo, di na ma-accommodate sa Ginoo, di na niya mapansin, daghan kayo. Million sa mga tao nag-ampo kada adlaw. So di na niya makaya og paminaw. No? Pareha gud daw sa pamilya nga kung ang mga anak, pulo kabok anak, magdungan og pangayo, di gid na niya mahatag tanan. Hinahinay na niya tubagod, di niya madunggan ang uban. No? Ingon anak nga klase nga panguna-una higala. Uncertainties, no? Dili sure kung tubagon kaya ni sa Ginoo or dili. No? Now hinumdum mo na to igala that uncertainty is the enemy of faith. Kung naa kay pagtuo diya sa Ginoo, kuhaa kining pagka-uncertain. Remember that our God is more powerful than any. O kaya niya himuon ang gusto niya. O kaya niya tubagon kung gustuhon niya ang imong mga pag-ampo. The only thing, kinahanglan nga buo ang imong pagtuo, pagsalig diya sa Ginoo nga iyag yung ihatag. No? Kailangan ang atong faith. Tungod kay ang pagtuo, gusto sa Dios ma-develop diya sa atong mga kasing-kasing. And I do believe to face some of these questions squarely and to accept the verdict of Scripture and to move forward into the kind of prayer that pleases and accomplishes the will of God. Kung ato kini atubangon nga mga pangutana sa atong palibot o even sa personal natong pagkinabuhi gala, kanang ato yung atubangon og tan-awon unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo, makahatag og kahimayaan, malipay ang Ginoo, mag-glorify siya og ma-accomplish ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. And that for us to grow sa atong pagtuo, pagsalig diya kanimo. And usak may mga common questions about prayer. Number 1, atong tan-awon karon is, if God knows everything, why should we pray? Kung tinuod nga nakabalo na ang Ginoo sa tanang butang because He is an all-knowing God, nakabalo naman siya sa tanan, agikan sa sinugdan, ngadto sa katapusan, nakabalo naman siya unsay sinugdanan, unsay katapusan aning tanan. No, kung tinuod nga nakabalo na siya, nganong kailangan pa jud ta mag-ampo? Kailangan pa jud ko mag-pray? Kabalo naman siya nga need nako na, kabalo naman siya nga gusto nako na or wants nako na, maybe. Or kabalo man siya nga kailangan man gyud nga butang bisan pa di mag-pray. Yes, of course. God knows it. Kabalo ang Ginoo ni anang tanan. Kaya wala gyud butang natago di atubangan sa Ginoo. But the question is, why should we pray if God knows everything? Huh? Okay na siya. Ug kani siya nga question, may posibilidad nga nausab kini sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi gana. Kabalo na bitong Ginoo. Kailangan po gyud ay mag-ampo. Yes, of course. We need to pray. Og mao nay lamang kay nganuman nakabalo na ang atong Ginoo sa ato sa paganito natong gilito, kabalo na siyang daan o ganahan siya once nga ato nang litukon, ato nang iampo pangayoon sa iya specifically. Now, there can be no question that God knows everything. Walay question ni ana. Kay daghan kay mga passages sa Bible nga nagsulti kanato nga ang Dios nakabalo sa tanan nga butang sa atong kinabuhi. And certainly, our loving Father would desire the fellowship, not the silence of His covenant sons and daughters. Remember, kung nagtuo ka, nagtungyan ka sa imong kinabuhi kay Kristo, ikaw usa sa gitawag niya anak o ang ginatawag niya nga iyahang covenant sons and daughters. Gihimo kang anak tungod sa grasya o kaluoy sa Dios. Tungod kay si Kristo nagluwas ka nato. And ingon nga kita mga anak sa Ginoo, kinsa may gidikanan nga dili gusto makig-fellowship siyang anak. Ganahan ganita makig-fellowship sa laing tao. How much more sa imong kaugalingong panimalay? Given kayo ang rason gala. Ang atong Dios nga naa sa langit, ganahan gyud siya, nag-desire siya ng iyang mga kaanakan makig halubilo sa iya, makig fellowship siya through prayer.
Dili nga kana bitang wala murag way nahitabo. Mao kana siyang unag nga rason ni gala. Because our loving Father desires our fellowship. Makig-fellowship kita diha kaniya. Ikaduhang rason. A specific redeemed humanity, it could be our training for a future reign which will be superior to all other revealed orders of creation. Hinumdumon nato igala nga ang tao, ikaw, ako nga nahimo nga katawhan sa Dios. Ginatrain kita, ginatudluan kita sa Dios alang sa kaming nga pagdumala, sa kaming reign. Kay nagsulti ang Dios nga i-reign niya ang tibuok kalibutan o kita ng mga alagad niya, kita mga katawhan niya, mga kaanakan niya. Mo-reign kita uban kaniya. O kana nga pag-reign, that will be the time na kita mag-act as superior to all other revealed orders of creation. Tungod kay kita, gi-create sa Dios, ubos lamang og jutay kaniya. As of now, present time, giila na to nga superior, under kita sa mga angels, but in reality, we are superior than the angels of God. Mao kana siya ang realidad na kung imong tan-awon higala, ultimately we are to be superior in authority and rank to the angels themselves. Hinumdumon nato higala that it was Adam, not an angel, who was made in the image of God and granted dominion over animal. So, sa mga animals, ato makita karon gagmay ug dagko, gi-create ang tao, si Adan, aron nga mahimo siya nga magdomain. Og ang tao mao gihimo in the image of God. Dili ang angel ang gihimo sa Dios in the image of God, but it was Adam ang ato nga unang ginikanan. Gi-create sa Ginoo, gihimo sa Dios sa iyang kaugalingong dagway. Busa igala, aduna kita usa ka special nga position tubangan sa Ginoo ug usa ka butang ni ana. We are, as human, we are granted by God that domain. Mag-domain kita over sa mga kahayupan, sa tanan nga mga creation sa Ginoo. But remember, ang atong unang ginikanan nga mao si Adan, na failure sila o matawag nato nga naguba ang nindot kaayo nga plan sa Ginoo. Angels were created being only were spiritual in nature. Ang mga angels sigala dili sila pareho sa Dios. Created being yapon sila. Created being usa ka spiritual in nature. Makita nato din sa Nehemiah chapter 9 verse 6, ningon Nehemiah, ikaw si Jehovah, bisan ikaw lamang, ikaw ang nagbuhat sa langit. Ang langit sa kalangitan, lakip ang tibuok nilang panon. Sa yuta ug sa tanang mga butang nga anaa sa ibabaw ni ana, sa mga dagat ug sa tanang anaa kanila. Ug ikaw nagbantay kanilang tanan, og ang panon sa langit nagasimba kanimo. Higala kaning word nga panon sa kalangitan, the host of heaven, not only the creation of God, but even angels nag-worship ngadto sa Ginoo, because they were also, or they are also created beings like us. Mao kada siya ang mga angel higala. So mao kana ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ikatulong rason, as redeemed and forgiven, this is our privilege or given authority to call on God as our Father. Yung imong tan-awon sa bang-ong tugon higala, pribilehiyo daay kaayo sa Kristohanon nga makaampo anytime, anywhere, maskin asa ka higala
naa ka sa imong panimalay, naa ka sa imong trabaho, naa ka sa imong dalan, asa ka nagapadulong, asa ka nagabiyahe, unsa imong ginahimo every now and then. Higala, pribilehiyo dai na nato nga makaampo ta sa Ginoo. Labaw sa tanan, naa ka diha sa corporate nga pagpanag-ampo diha sa iglesia, sa simbahan din asa ikaw na bilong. Ang imo nga pagiging faithful diha sa pagpangamuyo, pag-cooperate diha sa buluhaton sa pagpangamuyo, pribilehiyo ka na igala ang otoridad nga gihatag sa Dios kanimo. No? So mao ka na siya igala. In fact, kung imong tan-awon din sa Romans chapter 8 verse number 16 nag-ingon, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ingon nga kaanakan sa Ginoo, we have that privilege and authority to call on God as our Father. So busa ayaw kakapoy, ayaw kaluya, ayaw undang ug ampo igala. Kay nganuman pribilehiyo na nato, dili na siya butang nga kapoy kaibuhaton. Of course, ang physical nga bahin nato kapuyon man, pero hinumdumon nato nga kana pribilehiyo nga gihatag sa Dios, specially kanimo ingon nga anak sa Dios, child of God. Now, bisan pa man din sa verse 19 nagaingon, for the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. Higala kong basi kong para sa imo walay value ang pagkahimo nimong anak sa Dios, hinumdumon nimo higala, even ang whole creation sa Ginoo, ang kabuhatan, ang nature higala, excited nga makita ka nga i-reveal na sa katapusan nga panahon, i-reveal ka nga anak sa Dios. That means that is a very special privilege na gihatag sa Dios. Busa i-enjoy ka na igala, ayaw ka na kusiki. I-enjoy paking istorya sa imong Ginoo. Paking istorya sa imong Ginoo. Ikaupat nga rason, in this way we can cooperate with God doing His work. Sa pag-ampo manggod igala, mura kang nakatabang ka, naka-cooperate ka ba? Naka-participate ka sa mga trabaho sa Ginoo. Kay ang Dios daghan kay siya gustong buhaton sa atong kinabuhi, o gusto siya daghan siya buhaton sa iyang mga buluhaton sa ministry. The only thing limitado kay kita, it's because we don't pray. We don't ask God for that specific thing or things nga atong gina-desire. Wala na itong i-mention, wala na itong isulti sa iya ha. So mao na siya nga diha sa pag-ampo, mao na pamaagi nga maka-cooperate ka sa mga buhat sa Ginoo. In fact, unsa ingon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, nag-ingon ang pulong sa Dios, we then, as workers together with Him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Katong nag-enjoy sa mga grasya o kaluoy sa Dios, nangahimong anak sa Dios, ayaw usiki ang inyong pribilehiyo. Ayaw usiki, ayaw himo ang vain. In what way nga ginausika nato kini? Wala nato gi-enjoy ang pribilehiyo nga unta naa kanato. Ug unsa ang pag-consider ni Apostol Pablo kanatong tanan mga anak niya, anak sa Dios, we are considered as workers together with God. But pasabot nga ang Diyos nagabuhat siyang ministry every now and then, and He wants us as children to participate. Maka-cooperate kita sa buhat na iya sa Ginoo. Dili man kita'y makabuhat, but maka-cooperate kita. Kay it is God nga nagapantrabaho, nagahimo ni anak, naga-fulfill ni anak. So, mao ka na sigala. Kaduha, through prayer, we could participate God in His working. Mao ka na ang dako kayong rason. Nganong kinahanglan ta mog ampo? Kabalo naman ang ta siya sa tanan. Yes, of course, God knows it well. But, through our prayer or prayers, we can participate God in His working. Maka-appeal ta ba? Sa iyang mga trabaho.
Because the Bible places so much emphasis on prayer. Mao na ang Bible, daghan kay mabasa nimo nga gitagaan jud yan emphasis ang pag-ampo. No? Daghan kay mga verses sigala. And I do believe nga ikaw mismo nakabasa kaniya, nakamemorize pag ka sa uban mga verses. Prayer is an awesome, regal responsibility, carrying with it great accountability, but also possibilities of vast accomplishment. Mo nag-encourage kita sa pulong, pray. Always pray. I-pray ang tanang butang, o ampuan ang tanang mga butang. Itugyan diha sa Ginoo. Of course, God could move on His own as He did in creation and redemption. Kaya man himuon sa Ginoo na bisan pag di mo ampo ang tao. He can take the initiative. He needs no permission to act. And yet, dealing with His covenant people, it was His wisdom to please them in a training ground appropriate to their learning process. Ang pagkamainampuon ni Gala, gina-train kita, ginatuluan kita, maging dependent diya sa Ginoo, maging trustful diya sa Ginoo, ug mag-grow ang atong pagsalig, ang atong pagtuo diya sa Ginoo every now and then nga atong gina-exercise kana nga pribilehiyo. Ikaduha, prayer provides a way for us to cooperate with our all-powerful God. Mao kini ang gi-provide sa Ginoong pamaagi in which kita maka-cooperate, maka-participate sa iyang mga trabaho ingon nga all-powerful God. Pribilehiyo kay Gala. Kaya na buhaton sa Ginoo pero gitagaan tag pribilehiyo nga maka-apil sa iyang trabaho. Yes, God could move without our cooperation, of course. He could work without our prayers, but our cooperation in prayer is the method He uses to demonstrate His sovereignty. I-consider na niya Gala. Kaya buhaton sa Ginoo bisag wala ta. Pero pasalamat ta kay through prayer maka-cooperate ta, maka-participate ta. Nga diin diha ang Dios i-demonstrate niya ang iyang sovereignty. Nga daghan pa daig pwede buhaton sa Ginoo, ang Ginoo sa atong kinabuhi or even sa ministry niya. The only thing nahimo kitang grabe kalimitado, it's because we don't believe on God. We don't pray for it. Gilimitahan nato siya sometime. Gisulod nato siya sa atong box. That's why nga gusto unta niya trabahoon kana pero dili niya himuon. It's because wala ta naka-participate, wala ta nag-cooperate sa iyang mga leading. Nagasupak pa hinuon ta usahay, Mao kana siya Gala. Ikatulo, we need to pray for we cannot base our spiritual work on our material resources. Usahay, ang atua lang yun, murag maura ni taman, maura gini ang buhaton sa Ginoo, diri ra taman. Gilimitahan na to ang Diyos nga, in which pwede pa dahil siya maghimo some other things for His glory para sa iyang mga ginaplano. God does not need our resources, remember that? For all things belong to Him. Ang tanang butang ni ining kalibutan, iya haman. So walay butang ni ining kalibutan nga dili iya higala. So ang tanang butang pwede niya gamiton, pwede niya buhaton, pwede niya i-utilize para sa iyang trabaho. The only thing, kinahanglan ang Kristohanon, ang tao sa Ginoo, maging open-minded. Unsa ingon niya sa Psalm chapter 50 verse number 10, nag-ingon ang pulong sa Dios. Kay ang tagsa-tagsa kamananap sa kalasangan ako man, ug ang kahayupan sa ibabaw sa usa ka libo ka kabungturan. Naila ko ang tanang mga kalanggaman sa kabukiran, ug ako ang mga mananap nga ihalas sa kapatagan. In verse number 12, kung ako pagagutomon, ako dili musulti kanimo, kay ang kalibutan ako man, ug ang kahupnganan niini. Wow, amen, hallelujah. Higala, dili limitado ang Diyos. Because He is all-powerful God. He owns everything. Therefore,
pwede niya gamiton ang tanang butang ining kalibutan to fulfill His own will. But praise God, iyang gitagaan tag privilege na makaparticipate, makakooperate sa iyang mga trabaho through prayers. Pribilehiyo ka na igala. But we need to use all the resources available to us in the power of God Himself. His wisdom, His spiritual way, His will, His might. Gamito na to ang tanan nga niya ka na to. Naka-remember ba mo higala nga sa kang Moses sa dang gitawag siya sa Ginoo sa pagpangalagad? Daghan kay mga alibay si Moses nga di siya magsugot. Dili man ko magsulti, Lord. Naa siya ang kaba. Dili na sila magtuo, daghan siya magduha-duha or so on and so forth. Then, after that, nangutan ang Ginoo, unsa may iyang gamiton, nangutan ang Ginoo, unsa man ang naa sa imong kamot, o unsa may naa sa imong kamot, katong sungkod nga naa sa iya, habot pasabot igala. Even sa mga simple nga butang nga naa sa atong kinabuhi igala, God can use it for His glory and to fulfill His will. Sa iyang plan, kaya na niya gamiton even kanang mga simple thing nga naa sa imuha. Just acknowledge God nga siya ang nagtrabaho ni ana. Common questions about prayer. Hinumdumon nato igala, dili lang kini usa ka question, but questions. Hinay-hinay atong pagatan-aon, hoping na matabangan kita ma-realize nato igala nga ang pag-ampo di ay usa ka pribilehiyo, dili usa ka burden, usa ka kapoy nga trabaho sa Kristohanon, but pribilehiyo nga kita maka-appeal, maka-cooperate, maka-participate sa mga trabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hoping nga ang atong gamhanan ug buhi nga Dios nagpanalangin diya sa imong kasing-kasing higala. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang mga kasilinganan dinhi sa Baganga na abtan ni ining signal sa ato ang usa ka low-powered radio station. Salamat kanyong tanan. Kung naa ka nagapaminaw, hinaot pang gi-bless ka sa pulong sa Ginoo. Kay mong tanan mga Facebook friends, mga naga-connect sa atong Facebook page, makascan sa atong Facebook or YouTube channel, pwede po ninyo i-add higala para ma-notify ka mo every now and then na natay mga live ministry dinhi. I-type lang nimo ang ECGM Christian Community Radio, then i-add ang ato nga page aron ma-accept ko ikaw, and every now and then ma-notify ka sa mga pagpamalandong nato sa pulong sa Ginoo. Once again, daghang salamat and God bless kaninyong tanan.